ito na nga, i-reveal ko na kung ano ang aking trabaho dito sa Amerika. So, ayan. So, hindi pa ako nagmamaneho, wala pa akong driver's license, so nasa bus ako ngayon. So, yung bus dito, mag-isa lang, madalas mag-isa lang akong sinusundo ng bus, mag-isa lang akong pasahero. So, ayan. Ano lang naman yan, yung from work to home ko ay ano lang, 5 minutes. So, ano ko pala. Yan yung aking service araw-araw, Monday to Friday, papuntang work. Tapos pag uwi ko, yung asawa ko, pinipick up niya na lang ako sa sa trabaho ng gabi. So, papunta lang ako nagbabas. So, pag wala ka pang license, o kaya hindi ka makapagmaneho. So, yan ang ang iyong mode of transportation, bus. Public bus yan dito sa buong namin siya, sa buong lugar umiikot siya. So, pwede kang mag-online o kaya tatawag ka sa kanila para para ma-schedule ka nila. Pwedeng ikaw na mismo mag-online, or kung hindi ka naman marunong, pwede kang magtawag. So, choice mo yun kung gusto mong online or telephone. Ayan. Yan na yung ang aking work. Papunta na ako sa work. Ayan. Malapit lang naman yan dito. Siguro kung lalakarin mo siya, sinubukan ko siyang lakarin minsan kasi nakalimutan ko mag-book ng bus. So, mga 25 to 30 minutes siya galing sa bahay. Pero pag sumakay ka na sa mga 7 minutes na yung pinakamatagal. Wala naman traffic, so yan, punta na ako sa work. So, i-reveal ko sa inyo kung ano ang aking trabaho dito sa Amerika. Dun sa trabaho ko, marami ako nakukuha na mga previous na mga gamit. Mga bag, sapatos, damit, yan. So, ngayon malalaman niyo kung anong trabaho ko. Nagtatrabaho ako Monday to Friday, 8 hours a day. So, yun lang. Kasi, so, maganda yun. So, pag Sabado at Linggo, nasa bahay ka, pahinga. So, 40 hours yung work dito, every one company. So, yung work dito is like, so, kompleto siya sa mga beneficios. Meron siyang health insurance, meron kang dental, vision. So, yung insurance dito, hindi na ako kumuha ng insurance kasi under ako ng insurance ng asawa ko, yung aking medical insurance. So, ang ginawa ko na lang is pension. So, meron akong pension na binabayaran ng every month. So, kinakaltas yun ng mismong school sa sahod ko every month. So, pag kailangan mag-work ka ng mga 10 years para maano mo yung pension mo, makumpleto mo yung hulog, at least 10 years. So, maganda naman mag-work sa kasi 8 hours lang naman, tas Monday to Friday. So, 40 hours a week. So, magandang trabaho. Tapos, mababait pa yung mga teachers, yung mga kasama ko sa trabaho. Yung mga kasama ko sa trabaho, puro mga puro mga puti. Para mababait naman sila. So, basta marunong ka lang makasama dito, kahit wala kang job experience sa Pinas. Ang lang nila, kinukuha lang nila sa'yo, yung parang fingerprint mo, o yung parang NBI sa atin. Tapos, yun, kailangan lang clear ka. Tapos, yung ID mo, yung green card mo, ipapakita mo lang sa kanila. Tapos, yung social security number mo, dun sa social security number mo, dun nila kinakaltas yung parang tax. Dun nila kinakaltas ng gobyerno yung tax through your social security number. So, importante rito yung social security number. Dun, kinukuha yung tax. So, ayun. Maraming benepisyo rito sa Amerika. Tsaka pag nag-apply ka rito ng trabaho, siya, wala siyang walang discrimination sa height, sa age, kung anong race mo, wala silang paki. Basta legal yung papel mo, magpasa ka lang, with or without experience ka, kahit ano pang itsura mo, o ka man, kung anong height mo, wala silang paki doon. Basta masipag ka lang magtrabaho, okay yun sa kanila. So, with or without experience, matatanggap ka dito sa Amerika. Lalo na yung mga simpleng trabaho lang. Yung ang mga usod trabaho dito, yung mga service crew, at mga mga services katulad ng caregiver, mga cleaners, sa mga fast food, sa mga grocery, yung mga retail industry. Yan, mga factory worker, yan, marami yan sila dito. So, wala kang problema rito. Basta masipag ka lang dito.
Kahit ilang trabaho ang gawin mo, kahit mag-isa, dalawa, tatlo, apat, kaya ng katawan mo, kaya ng magaling ka mag-budget ng time. So, marami kang kikitain. Hindi, tsaka dito, talagang yung sahod is kompleto, hindi hindi kulang-kulang or at kompleto benepisyo. So, walang problema. Lahat ng company rito sumusunod sa patakaran ng magkano dapat sinasahod, at least minimum wage ng isang empleyado. Sumusunod yung company, tapos yung mga insurance, yung mga policy yan. Yun yung dito. So, ayan na nga. So, ayan ang aking trabaho kung nakikita nyo. Nasa ako. So, nagtrabaho ko sa isang eskwelahan, sa public school. So, nagtry lang ako mag-apply online. Yung asawa ko, tinulungan ako. Tapos yan, after like a week, tinawagan ako. So, ang pasok ko is alas 3 ng hapon hanggang alas 11:30 ng gabi. So, kaya siya 11:30 kasi yung 30 minutes is lunch break mo. So, walang bayad yun. Kaya, bala 8.5 hours kasi yung 30 minutes is for lunch break or your dinner. So, ayan. Ang naglilinis kami ng school. So, pag alis ng teacher, papasok kami ng room, bukunin namin yung mga basura, papalitan namin yung mga plastic, bag ng mga basura, tapos, anuhin mo yung, so, binabacuum yung sahig, naka-carpet yung mga floor nila. So, ibabacuum mo yun, tapos pagka-vacuum mo, pupunasan mo yung mga lamesa kung marumi, i-sprayan mo. So, may mga chemicals na ginagamit iba-iba. Tapos, syempre, lilinisan mo yung mga CR. Tapos, may mga water fountain din sila rito. So, lilinisan mo rin yun. Iba-ibang chemicals yung ginagamit mo sa paglilinis ko. Ibang chemicals paglilinis mo ng mga stainless, yung mga water fountain. Tapos, CR. Yun. Okay naman. Yung mababait naman yung mga dito, estudyante. May mga estudyante ring maloko. Pero okay lang naman. Kahit saan namang lugar. So, kailangan lang masipag ka rito. Tsaka huwag kang mag-inarte. Kasi pag nag-inarte ka, mahihirapan ka talagang maghanap ng trabaho. So, lang dito. Kailangan lang magaling ka makisama, tsaka sobrang masipag ka talaga. Kasi, pag tatamad-tamad ka rin, so marami na akong mga nag-apply dito na mga kasamahan ko. Ako pa nga yung nag-train, puro nag-quit. Iba, absent ng absent, laging late, tapos papasok, hindi nagtatrabaho. So, tinatanggal din yun ng boss kasi yung head namin, nire-report niya rin kung ano yung performance mo kasi pag naglilinis siya, o tapos ka na maglinis, i-check niya area mo, titignan niya kung talagang naglinis ka. So, ganun lang. Kailangan lang naman gawin mo ng maayos yung trabaho mo. Kasi binabayaran ka naman yun ng maayos. So, yun dapat gawin mo ng maayos yung trabaho mo. So, yun lang maganda rito kasi maayos silang magbayad sa'yo. So, every sahod, talagang nandun na yun sa bank account mo, nakasend na yun. So, ninalagay na yun sa bank account mo. So, hindi mo na kailangan mangulit din ko sa boss mo na nasaan yung sahod ko. Nasa bank account yun, laging nakalagay yun. Kapag sahod na, makikita mo na lang yun, nandun na yung sinend na. So, yun lang. Ayun yung dito, ayan. So, yan, magpupunas-punas ka ng mga ng mga upuan, lamesa, mga desk nila. Tapos, tatapon mo lang yung basura. Papalitan mo yung plastic ng basura. Ibabacuum mo yung nila, yung mga carpet. Tapos meron din sila gumagamit sila ng vinyl na floor. So meron kaming sweeper yun. Iba naman, sweeper naman ang gagamitin mo doon. Tapos yun, tapos panin mo yung mga kalat. So yun lang naman ang mga ginagawa dito. Para lang din sa bahay. So ayan, pakita ko sa inyo yung kinakain ko kapag break time. Yogurt. Ayan, break time. First break time yan. Tapos yan, parang pie lang siya. Blueberry pie. Yan lang yung kinakain ko. Tapos yan, ito naman ang aking dinner or lunch. So, ayan. Lang siya. Mga 4 minutes, 6 minutes food lang siya na iinitin mo yan. Instant food. Tapos yan. Mango juice. Yan ang aking, ang aking dinner. So, minsan naman, pag may naluto akong pagkain, nagbabaon ako. Yung mga pagkain na niluto ko. Hindi lang ako nagbabaon ng isda kasi syempre, yung mga kasama mo, yung mga puti, baka magreklamo sa amoy ng isda. So, ayan. Siyempre, may panghimagas tayo, mga chocolates. Sa mura kasi ng mga chocolates dito, yan. M&M's, KitKat, yan. Yan lang ang gagawin mo. Yung mga kinakain dito. Puro lang yan dito. So, ayan, alam niyo na ang aking trabaho. I'm a custodian. Ang tawag nila dito is custodian sa mga janitor or janitress. Custodian ang tawag nila dito. Hindi na literal na tawag na janitor. So, ayan, nakauwi na ako sa aking bahay. So, sana marami ako na-inspired na basta kahit saan ka mapunta, magsipag ka lang at makisama. Yun.
So, ang sahod ko per oras is $14 every hour. Yun lang. Thank you.